Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Hello po, kamusta po ang lahat? Isang magandang umaga nga po pala sa lahat ng mga nakasubaybay. Ako po si Sister Daniela Felicitas, isang kabataan mula po sa CRC Summerfield. Samahan niyo po kami sa ating programang Tinapay Mula sa Langit, ang pang-araw-araw nating devotion sa salita ng Diyos. Bago po tayo magsimula, inaanyayahan ko po ang bawat isa na tayo'y manalangin. Panginoon na dakila, maraming salamat po sa umagang ito na inyong pinagkalob sa amin. Salamat po sa extension ng aming mga buhay at sa pag-iingat sa aming pagtulog. Humihingi po kami ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Naway pakalinisin niyo po ang aming mga puso at patuloy na ikaw ay aming saliksikin at maging uhaw sa iyong salita. Samahan niyo po kami sa aming pag-aaral ngayong umaga. Sa iyo po namin tinataas ang panalangin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa umagang ito ay ating matatagpuan ang ating devotion sa aklat ng Joshua chapter 5 verse 10 to 11 na may pamagat na The Passover is celebrated looking back to the redemption from Egypt. Basahin po natin mula sa verse 10. Samantalang ang mga Israelita ay nasa Gilgal na kapatagan ng Jericho. Pinagdiwang nila ang Paskwa noong kinagabihan ng ika-14 na araw ng unang buwan. 11. Kinaumagahan araw pa rin ng Paskwa, kumain sila ng mga pagkaing inanin nila sa lupaing iyon, tinangag na trigo at tinapay na walang pampaalsa. Ang ating binasa ay nagpapakita ng isang mahalagang tagpo sa kasaysayan ng Israel. Pagkatapos ng mahabang paglalakbay sa ilang sa loob ng 40 taon, nasa lupang ipinangako na sila at ang unang ginawa nila ay ang pagdiriwang ng Paskwa o Passover, isang paggunita sa pagliligtas ng Diyos sa kanila mula sa pagkaalipin sa Ehipto. Hindi nila ito ginawa noong nasa ilang sila. Ngayon lang, pagkatapos ng mahabang pagsubok, muli nilang inalala ang kabutihan ng Diyos. Mula sa pagkaalipin, ngayon ay malaya na silang tumira sa lupang ipinangako. Mula sa pag-asa, ngayon ay katuparan na. Sa kanilang pagdiriwang, kumain sila ng ani ng lupa, hindi naman na mula sa langit. Ibig sabihin nito, nagsimula na ang bagong yugto sa kanilang buhay. Hindi na sila umaasa sa milagro araw-araw, kundi inaasahan na nilang alagaan at pagyamanin ang lugar na ibinigay ng Diyos. Sa ating buhay, may mga ilang din tayong dinaanan, mga pagsubok, kabiguan at kakulangan. Pero kapag tapat tayong sumunod at nagtiwala sa Diyos, may Gilgal din tayong mararating, isang panibagong simula. Sa ating pagnilay-nilay, kapag narating natin ang katuparan, marunong ba tayong lumingon? Marunong pa ba tayong magpasalamat sa Diyos at alalahanin kung paano niya tayo iniligtas? Ang Passover ay paalala na hindi tayo dapat makalimot. Sa bawat tagumpay, may Diyos na kasama. Sa bawat bagong simula, may Diyos na nagdala sa atin roon. Ngayong araw, bigyan natin ng pagbabalik tanaw kung paano tayo iniligtas, tinulungan at sinamahan ng Diyos noon. At habang tinatahak natin ang bagong yugto ng buhay natin sa panibagong biyaya o tagumpay natin ngayon, huwag nating kalimutan na magpasalamat kagaya ng ginawa ng Israel. Unahin ng Diyos sa bawat tagumpay. Ang Passover sa Gilgal ay hindi lamang pag-alala sa lumang kaligtasan, kundi pagtanggap sa bagong buhay na may pananampalataya. Tularan natin ito, huwag kalimutan ng Diyos sa ating mga tagumpay at patuloy siyang pasalamatan sa ating mga pagsisimula. Katulad ng nakasulat sa awit 103 bilang 2. Purihin mo si Yahweh o kaluluwa ko at huwag mong kalilimutan ang lahat niyang kabutihan. Bilang pagtatapos po ng ating devotion ngayong umaga, samahan niyo pong muli ako sa ating pangwakas na panalangin. Panginoon, maraming salamat po sa katagumpayan ng gawaing ito. Salamat po sa aming napag-aralan ngayong umaga. Salamat din po sa pagpapaalala sa amin na ikaw ang Diyos na may hawak ng lahat ng bagay sa aming mga buhay. Patuloy na samahan niyo po kami sa aming araw-araw. Lumakad po kami ng ayon sa iyong kalooban. Magkaroon ng tiwala sa iyong mga plano sa amin na kahit kami man ay dumanas ng paghihirap, kami ay lalapit at magpatuloy na magtiwala sa iyo. Palakasin niyo po ang aming mga pananampalataya at naway magkaroon kami ng pusong may pagpapasalamat at pagpupuri sa iyo. Salamat po sa kabutihan mo sa aming mga buhay. Ito po ang aming panalangin
sa pangalan ni Jesus. Amen. Dito po nagtatapos ang ating devotion ngayong umaga. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating programa. Lagi po nating pagnilayan ang salita ng Diyos mula sa ating puso dahil lubos ang ating kaunawaan dito. Muli po ninyo kaming samahan bukas sa pagninilay ng kanyang salita dito sa programang Tinapay Mula sa Langit. Malaya po ninyong i-share ang video na ito upang kayo rin ay maging pagpapala sa iba. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Muli, mapagpalang umaga po sa ating lahat.